online po kami. Naka-online check-in kami. Dito lang kami hinarang sa may boarding gate. Ito mga kabayan, isang banda na nakikilala ngayon dyan po sa Pilipinas na Sweet Note Band. Kasama po ang kanilang manager na iwanan po or na-upload po sa domestic flight nila at galing po sila sa Dubai. Yan po sa hand carry or laptop bag na dala-dala ng kanilang kasamahan. Watch nyo po ito mga kabayan dahil po ang pangyayaring ito dahil po ang bawat sitwasyon meron po tayong mapupulot na aral mga kababayan. At para na rin maging paalala po ito sa ating lahat. Dahil nga po sa hand carry or laptop na kanilang kasamahan. So panoorin po natin ito mga kabayan kung ano ba talaga ang naging dahilan kung bakit po sila na-upload sa kanilang kasamahan. Watch po ang video nito. Ang cost sa offload is dalawa daw yung dala ni BJ na check-in ay na hand carry, which is dalawa naman talaga ang pwede, 'di ba? Isang personal at saka isang hand carry. Ngayon ang sinasabi kasi nila hindi daw pwede yung yes, naka-check-in online po kami. Naka-online check-in kami. Dito lang kami hinarang sa may boarding gate. Dito kami hinarang sa walang boarding problema gate. sa mga check-in po namin, guys. On time po kami. Kaya lang, ang problema namin, yung papunta na kami sa boarding gate, may isang security na lumapit sa akin. Sabi niya, hindi daw pwedeng dalawa yung dala kong bag. Kasi malaki daw yung isa. Sabi ko yung laman kasi dito yung isa kong bag. Ito yung magsisilbing personal ko. Ito po yung laptop, computer. Hindi naman po pwedeng i-check-in to. Umiiyak ako kasi na-offload kami papuntang Butuan na flight kasi dahil lang sa bag na dala ni BJ. May dalawa kasi siyang bag na dala, which is yung hand carry tsaka yung laptop bag niya. Ngayon, boarding time na, nandito na kami ha. Siya lang yung hinarang dun sa sa gate. Kasi nga yun yung nangyari. Boarding time na. Ngayon, ako dito na give us more time kasi papunta na si BJ. Hindi talaga nila kami binigyan kahit 5 minutes lang. Kahit 5 minutes hindi nila kami binigyan. Talagang in-offload nila kami. Kaya yun yung nangyayari. Hindi kami nakahabol sa flight. Which is, meron kaming show sa Kandag, Surigao del Sur. Hinahanapan namin ngayon ng paraan na makakuha pa ng isang flight papuntang Butuan. So sana maintindihan to ng marami kasi expect nila na darating kami ngayon. Sana makakuha kami. Nahanapan namin ng paraan, guys. I think nag-book si Jaira ng next flight like 7, 6. Umbot na kung nakapalagi. 6 kung sana kung meron pa. Sana kung halimbawa makuha man namin yung 6 PM, makarating kami siguro mga 6, 7, 8 na. Tapos biyahe pa kami ng 2 oras. Patandag. So, 10 or sharp na kami makarating. Sana po kung makuha man namin yung 6 at makarating kami ng 10, sana po maunawaan po ng lahat ng mga taga-Tandag. Galing pa po kami sa Dubai. Early naman kami dito, kaso nga lang talaga hinarang yung isang bag ko dun kasi dalawa na daw yung bag ko na dala, dapat maliit daw yung isa. Hindi nila yung in-explain ko naman sa nagbabantay dito sa gate. Sabi ko kahit konting malasakit lang naman sana ang hinihiling namin, kahit ginawa niya na lang yung 10 minutes para makahabol kami. Ayaw niya talagang gusto niya 5 minutes lang talaga. Hindi niya maintindihan na meron kaming concert na hindi pwede kaming maiwan sa airplane. Ayaw talaga sana namin magalit. Kaya shout out sa mga taong walang konsiderasyon. Sana naman magbago na kayo. Talagang iniyakan ko pa dito, guys, para diba? Nabigyan kami ng 5 minutes. Iniyakan pa ni Charlotte. So wala tayong magagawa. In-offload nila kami, guys. In-offload talaga kami. Nag-show kami dito sa boarding. Nandito ako at saka yung manager namin. Si BJ lang yung hinarang dun sa gate. Tapos binalikan ako ng manager. Tapos binalikan siya ng manager namin kasi kukunin siya. Pero ang ginawa, hindi talaga siya pinapasok kasi nga dahil daw sa dalawa niyang bag. In-offload nila kami ng sadya. Oo nga di ba?
Kasi nga, ayaw nilang gawing 10 minutes kasi nga 5 minutes lang daw yung ibigay. Kasi time is time daw sila. Malaking bagay sa kanila yung 10 minutes. Hindi nga tayo nagrereklamo kung madelay tayo ng ilang oras dahil sa aircraft nila. Kaya nga. Shout out Cebu Pacific. Di ba? Sana naman hindi na maulit yung mga ganito kasi Kailangan matawagan natin yung organizer, man. tawagan niya. Kailangan si Jaira, tinatry pa ni Jaira mag-book ngayon ng ticket. Kung makakuha pa kami ng isang flight going to Butuan. Hindi, sinerge naman namin, Butuan to Tandag is 2 hours 30 minutes lang naman. So kahit late na kami mag-perform, okay lang yun as long as mahabol namin yung performance namin tonight. Dili lagi siya over baggage kasi dalawa nga lang yung dala niya. Isang hand carry na maleta at saka isang personal na gamit. Ganun naman usually talaga. Matagal na kami nagbabiyahe, paulit-ulit na kami sumasakay ng eroplano. Alam namin ang patakaran nila na isang hand carry na luggage tapos isang personal na bagahe. Yun nga lang, sinasadya talaga siguro nila kasi nga yung bag daw ni BJ, na yung laptop bag niya, malaki daw. Ipaulit-ulit na nga kaming nagbabiyahe. Dala namin yung palagi. Hindi yun malaki, kasya nga yun sa ilalim ng upuan eh. Biktima daw sila niyan, di ba? Alam mo, yung problema kasi okay yung security doon, yung nag-aano ng mga... Hindi pa kami ipa-priority na isettle yung issue namin kasi meron daw mga iba pa. Sabi ko, pwede yung pakiunan na lang yun sa akin, sir, kasi ma-offload na kami na lang yung hindi naka-board. Hindi niya pa Oo, ako mas inuna pa niya yung iba, di ba? Yeah, Talagang sinadya relax nila. lang naman po kami, pero hindi pwedeng hindi kami mag-react sa ganitong sitwasyon kasi maraming tao. Hindi lang kami na perwisyon nito kasi buong Tandag kasi may show tayo sa Tandag. Wala, kasi kung alam lang na, kasi kung may flight lang po going to Butuan sa Philippine Airlines, nag-Philippine Airlines kami kasi yung Dubai namin na flight, Philippine Airlines po yon. Kaso nga wala nga flight na pabutuan. Ito lang po yung Cebu Pacific. Kaya dito kami Di rereklamo po namin to kasi damage to para sa amin eh. Damage sa pangalan namin kasi nga may event kaming pupuntahan. May kontrata po kami doon. Cebu Pacific po. Cebu Pacific. Alam mo, walang problema dito sa yung problema yung mga security na nagche-check ng mga bagahe. Actually both, mahal, kasi Ay oo, kasi dito iniyakan ko na dito eh. pinapakiusapan na namin yung nagbabantay ng gate pero ayaw nilang mag-consider. Talaga iniyakan ko siya. In-explain na namin na meron kaming show, hindi pwede kaming hindi makasakay kasi meron kaming event, meron kaming concert mamayang gabi. Walang malasakit sa kapwa Pilipino. Irereklamo talaga namin to. Kasi shout out din sa staff dito sa Cebu Pacific. Hindi naman. Hindi siya talaga nagbigay ng konsiderasyon. Hindi naman pwede sabihin nilang time is to time kasi tayo, sir. Hindi na nga kami nagre-reklamo in Cebu Pacific ilang beses. Almost every flight namin nagde-delay kami. Di ba? But hindi dapat ganun. Dave, irereklamo namin to. Inaantay lang namin si manager. Kung may mga taga-Tandag na nanonood ngayon, guys, paki-share po ng live para malaman ng lahat ng mga taga-Tandag. Mag-ask tayo ng damage nito. Wala daw, lilipad na daw yung aeroplano. Yun sabi, di ba 5 minutes talagang iniyakan ko siya dito. Give me more 5 minutes kasi papunta na si BJ. Hindi talaga niya ako binigyan, guys. Talagang sumigaw na ako dito kasi yun nga, meron kaming show nahabol. Okay lang sana kung wala kaming show ngayong gabi. Kasi maiintindihan ko pa siya. Magbubuk na lang kami ng another flight tomorrow. Pero kasi may event kami hinahabol namin yung event namin. Wala kasing flight yung Philippine Airlines, kaya ito yung nabook ng client, yung Cebu Pacific. Kasi kung may Philippine Airlines lang sana, dun sana kami. Malagi. Wala Cebu Pacific lang. Oo, magpa-file kami ng damages dito. Yes. Kasi hindi lang to damage sa pangalan namin. Damage din to sa event, sa nag-organize ng event, 'di ba? Kasi they're expecting na nandun kami. Akin mo, 5 minutes lang yung hinihingi namin. More 5 minutes. Total of 10 minutes. Ayaw pa nilang ibigay. Hindi naman makatao yun. Akala ko
gusto nila convenient yung ano ng passenger. Sige lang, sana makakuha pa kami ng flight. Si manager namin, yung road manager namin, nandun na siya ngayon sa nabubuk siya ng flight. Let's pray na sana makahabol pa ng isang flight. Sana kung makaabot man kami sa next flight, sana. Kung makaabot kami sa next flight, sana naintindihan ng mga taga-Tandag na late na po kaming makaka-perform. Ito kasi nangyari, gusto nila ipa-check-in yung isang hand carry. Pero pwede naman sana yun kung may time pa. Kaso nga 'di ba, boarding na eh. Hindi na cut off na yung cut off na yung check-in. So hindi na pwede. Sana naman nagbigay na lang ng konsiderasyon kasi dalawa lang talaga yung dala ni BJ na bag. Yung isang hand carry niya at isang personal, which is yung laptop bag niya. Ngayon, ang sinasabi nga nila, hindi daw pwede yung laptop bag niya kasi malaki daw. Palagi kami nagpa-flight, dala-dala namin yun at yun lang din ang dala ni BJ. 'Di ba? Parang sinadya talaga eh. Tapos umiyak pa nga ako dito, ayaw pa rin magbigay ng konsiderasyon. Sorry Lagot na yung tao nga wala konsiderasyon ko eh. Hindi naiwasan ako nga masuko diri. Tapos ingon pa siya, kalma ka lang ma'am. Ha? Kakalma pa ba ako sa sitwasyon na to? Anagod ko sa iya. Iiwan na kami ng eroplano. Maiiwan na kami ng eroplano. Kakalma pa ba ako? Anagod ko sa iya ha. Naguta nga to sa iya. Lagi siya consideration ba? Tapos ingon siya, no show daw ang pasahero. Nandito nga ako, nandito yung manager ko. Si BJ lang yung naiwan dun sa gate. Ba't sinasabi mong no show kami? Kasi pag no-show manggod, automatic offload. Pero kung nag-show ang tao diri sa boarding gate, dili nila na pwede i-offload. Tapos makaingon pa siya, on time daw ang Cebu Pacific. Oh, hello! Wala gay may reklamo nga, delay mo permi sa inyong flight. Ang cost sa offload is, dalawa daw yung dala ni BJ na check-in na hand carry, which is dalawa naman talaga ang pwede, 'di ba? Isang personal at saka isang hand carry. Ngayon ang sinasabi kasi nila, hindi daw pwede yung hindi kasi ma-consider na hand carry yung bag kong isa kasi personal ko yun kasi laptop yung laman. Laptop ang laman ng bag. Pero hindi niya pa rin kinonsider. Yes, naka-check-in online po kami. Naka-online check-in kami. Dito lang kami hinarang sa may boarding gate. Walang problema sa mga check-in po namin, guys. On time po kami. Kaya lang, ang problema namin, yung papunta na kami sa boarding gate, may isang security na lumapit sa akin. Sabi niya, hindi daw pwedeng dalawa yung dala kong bag. Kasi malaki daw yung isa. Sabi ko yung laman kasi dito yung isa kong bag. Ito yung magsisilbing personal ko. Ito po yung laptop, computer. Hindi naman po pwedeng i-check-in. So ang tanong po ng karamihan, bawal bang magdala ng laptop bag kasama ang hand carry baggage? Ang sagot dyan mga bayan ay pwede po. Pwede po tayong magdala. Pwede po tayong magdala ng laptop bag. Pero pa yan sa hand carry baggage natin. Pero po, mas maigi na ilagay natin ang ating laptop sa mismong bag niya. At hindi po sa inyong backpack baggage. Dahil po, kung minsan, pag malaki po ang dala nating backpack at inyong laptop bag na pwera pa yan sa inyong hand carry baggage, ay considered na po yan na one piece baggage natin. At ang iba naman kasi ay nilalagyan pa ng kung ano-anong gamit. Kaya lumalaki po at umuulbok ang ating backpack. At nagmumukhang malaki po ito. Kaya ito po ay naharang ng screening officer. Pero ang nakapagtataka po, bakit may pakialam dito ang screening officer? Issue naman ito between ng airlines at ng pasahero. Pwede naman silang pagbayarin sana ng extra baggage nila. Pero bakit ito hinarang ng screening officer sa screening area?
At base naman sa video ay inalok naman sila ng staff. I-check-in na lang nila ang kanilang gamit at bagahe na dala-dala nila. Pero sabi ng babaeng pasahero, nasarado na raw ang check-in counter kaya hindi na ito ma-check-in pa. Actually mga kabayan, hindi lang ito na ipaliwanag ng maigi ng staff na pwede naman itong i-check-in kahit sarado na ang check-in counter. Dahil kukunin lang ito sa boarding area at bibigyan sila ng bag tag at dun na nila makukuha sa kanilang airport na lalapagan. Kagaya po ng mga ginagawa ng iba pang mga pasahero ng Emirates Airlines na may mga umuwing kababayan natin sa Pilipinas ng hand carry baggage nila ay pina-check-in nila dahil wala na raw space sa cabin. Pero sana naman ay binigyan sila ng consideration dahil nasa boarding area naman na po sila. Pero ganun pa man ay ang rules ay rules nga. Ay matuto po tayo sa naging karanasan nila mga kabayan.